Hayop kayo! Pinatay mo ang tatay ko! Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo! Hindi ako tatayo rito para panuurin mo wala ka. Sasamahan kita kahit sa gitna ng panganib. Pinatay ko ang pamilya mo dahil gusto ko lang makuha ang dapat na sa akin. Ako ang tunay na biktima! Kapag nalaman kong siyang pumatay sa asawa ko, hindi ko siya titigilan hanggat hindi siya mabulok sa bilangguan! Hindi kami ang tunay na halimaw. Ang tunay na halimaw ay ang mga taong gahaman sa kayamanan na handang pumatay para sa pansariling kapakanan. Anong klaseng halimaw kaya ang pumapatay ng walang awa? At hindi mag-iwan ng bakas? Aswang ba talaga ang nasa likod ng madugong pangyayaring iyon? O mas may malalim pang dahilan? Paano mo mahahanap ang hustisya kung mismong paligid mo'y puno ng kasinungalingan? At sa dulo ng lahat, gaano mo kakilala ang mga taong itinuturing mong pamilya? Magandang araw po sa inyong lahat. Ang dulang inyo pong mapapakinggan ay hango sa kwentong patala ng aming mga masugid na taga-subaybay. Subalit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. At ngayon mga kaibigan, narito na ang ating dula sa araw na ito. Hindi pwede to! Hindi! Panaginip lang to! Tatay! Christine! Buksan mo tong pinto! Tatay! Christine, please! Buksan mo ang pinto! Hindi! Christine, anong nangyari? Mike! Mike! Wala na si tatay! Paano wala? Saan pumunta? Hindi! Hindi siya umalis, Mike! Patay na si tatay! Paano nangyari? Ang lakas-lakas pa ng tatay mo. Paano mo nalaman? Tumawag sa akin si Tio Domeng. Binalita niya sa akin patay na si tatay. Wala ba siyang sinabi kung anong kinamatay nito? Wala. Pagkarinig ko pa lang, gumuho na ang mundo ko. Dapat itanong mo. Mike, kailangan kong umuwi sa probinsya bukas na bukas. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. At gusto kong malaman ang pagkamatay ni tatay. Sasama ako. Mike, paano ang trabaho mo? Magpapaalam ako sa trabaho ko. Importante, samahan kita. Kaya ko naman bumiyahe, Mike. Mahalaga pa rin samahan kita. Boyfriend mo ko. Mag-aalala ako kapag mag-isa ka lang magbiyahe. Basta sasamahan kita. Salamat, Mike. Kain niya. Lakasan mo ang loob mo. Andito na ako sa tabi mo. Naibsan ang sakit na nararamdaman ni Christina dahil sa yakap ni Mike. Mahigit 1 taon na sila ni Mike. Kasangga niya ito sa anumang bagay. Sabay nilang tinapos ang gabi nang magkayakap dahil ayaw ni Mike na isipin ni Christina na mag-isa lamang siya sa buhay. Kinabukasan, maagang nagising si Mike para magpaalam sa kanyang trabaho. Abala si Christina
Sa paghahanda para sa kanyang pag-alis, ilang oras na lang ang lumipas. Inilabas niya ang lahat ng kanyang mga gamit na dadalhin. Nag-aantay na pagdating ni Mike. Maya-maya pa sakay ng isang motorsiklo si Mike, huminto sa harapan ni Christine. Ang ipinagtataka niya dahil hindi man lang ito nakapag-ayos. Christine! Aalis na tayo. Bakit hindi ka pa nakapag-ayos? Hindi ako makakasama. Ano? Hindi ako pinayagan ng head namin. Kasi marami pa daw project na kailangan naming habulin. Ganun ba? Ayos lang. Sabi ko naman sa'yo, kaya ko naman bumiyahe mag-isa. Oo nga, kagabi mo pa yung sinasabi. Pero ihahatid kita sa sakayan ng bus. Baka may trabaho ka pa, Mike. Kaya ko naman. Hindi, ayaan mo na ako. Kahit man lang dito matulungan kita. Tsaka para masigurado ko na rin yung sasakyan mo. Para makuha yung plate number. Para kung sakali man. Kung ano mangyari. Mag-iingat ka na. Sige, tatawag ako kapag nandun ako. Tandaan mo, susunod ako. Hihintayin kita. Tara na. Sige, tara na. Hindi na nakatanggi pa si Christina nang ihatid siya ni Mike sa sakayan ng bus dahil alam niya nga nag-aalala ito sa kanya. Hindi naman malayo ang sakayan ng bus sa kanila kaya ilang minuto lang nakarating na sila doon. Naghanap ng masasakyan, mabuti na lang may isa pang bus na paalis papunta sa lugar ni na Christina. Bago ito tuluyang umalis, nangako si Mike na susunod agad siya kay Christina kapag natapos niya na ang trabaho. Niyakap niya ng mahigpit ang nobyo sa loob ng bus habang nasa biyahe. Iniisip niya pa din ang tatay niya. Mas lalong hindi niya mapigilan ang mapaiyak. Hapon na nang makarating si Christine sa kanila. Naagad naman siyang sinalubong ng kanyang tiyuhin na si Doming. Christine! Bakit parang nagulat kayo, Tiyo? Hindi mo ba lang kasi sinabi na uuwi ka? Sana nasundo kita sa bayan. Kaya ko naman pong umuwi, Tiyo. Ang tagal kong lumaki dito. Hindi naman siguro ako mawawala. Alika na. Pumasok ka na sa loob. Doon na lang tayo mag-usap. Ako na magdadala ng mga gamit mo. Akin na. Salamat po, Tiyo. Walang anuman. Upo ka muna. Bakit ka nga pala umuwi? Nailibing ng tatay mo. Pwede ka namang hindi na umuwi para hindi ka na maistorbo sa trabaho mo. Chong, tatay ko po ang nawala. Kahit gaano ka-importante po ang trabaho ko, kailangan kong umuwi. Naiintindihan ko. Kahit sa akin, masakit din ang sinapit ng kapatid. Wala mo lang akong nagawa para iligtas siya. Kailan po namatay si tatay? Nung isang araw lang. Nung isang araw lang? At nailibing agad siya? Mas makabubuting bukas na lang natin pag-usapan uli ang Christine. Mahirap din sa akin ang ipaliwanag. Baka hindi mo rin maintindihan. Chong, tatay ko yun. Kailangan kong malaman kung anong kinamatay niya. Paano po siya namatay? Pinatay ba siya o ano? Christine, huminahon ka. Paano ako ihinahon, Chong? Hindi ko nga po alam kung anong kinamatay ng tatay ko. Nabalitaan ko na lang na patay na siya tapos nilibing na agad. Christine, makabubuting magpahinga ka muna.
Alam kong pagod ka. Bukas na lang natin pag-usapan ito. Bakit hindi pa ngayon, Chong? Dahil ayokong masaktan ka. Ayokong mag-alala ka tulad yan. Kristen, intindihin mo ang sitwasyon. Oras na malaman ko kung sinong pumatay sa tatay ko. Hindi ako titigil hanggat hindi siya mabulok sa bilangguan. Kristen, alam ko masakit para sa iyo ang magkawalan. Pero higit masakit din sa akin dahil kapatid ko siya. Kailangan natin mag-ingat. Dahil hindi natin kaya. Lalo ka na. Pero Chong, Ihatid na kita sa kwarto mo. Doon ka na lang muna sa guest. hindi. Gusto ko matulog sa kwarto ni tatay. Hindi ka namin papayagan pumasok sa kwarto ng kapatid ko. Hanggat hindi pa tapos ang investigasyon. Wala nang nagawa si Christina kundi sundin na lamang ang sinabi ni Domeng. Tama ito. Kailangan makahanap ng ebidensya sa kwarto ng kanyang ama. Baka sakaling may mahanap pa ang mga pulis dito. Kinabukasan, hindi mapakali si Christina dahil malakas ang kutob niyang pinatay ang tatay niya. Maghapon siya nag-isip dahil mag-isa lamang siya sa bahay. Hindi niya naabutan si Domeng pagkagising niya. Hapunan nang umuwi ito. At hindi na kaya ni Christine na baliwalain na malaman ang katotohanan. Malakas ang kutob niyang may alam si Domeng sa pagkamatay ng tatay niya. Pasensya na, Christine. Hindi na ako nakapagpaalam sa iyo kanina. May importante ako nilakad. Kumain ka na ba? Halika, may binili akong pagkain. Saluhan mo ko. Kumusta nga pala doon sa Maynila? Ayos lang naman po. Medyo marami lang ginagawa. Tiyo, may alam po ba kayo sa pagkamatay ng tatay ko? Ha? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre wala. Ibig ko hong sabihin, alam niyo ho ba kung bakit namatay ang tatay ko? Tiyo, Christine. Iha, masyadong komplikado ang lahat. paanong komplikado, Tiyo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi niyo. Isa pa, hindi niyo man lang sinabi sa akin sa telepono na kailangan niyo nang ilibing agad si tatay. Christine, natagpuan ang tatay mo sa labasan. Hindi ko masikmura ang ginawa nila sa kapatid ko. Halos hindi na makilala at gutay-gutay ang katawan nito. Ano? Sinong hayop ang gumawa nito sa kanya? May mga nakakita at sinabi nilang hindi tao ang may gawa noon. Anong ibig niyong sabihin? Christine, mga aswang. Sila ang gumawa nito sa kapatid ko. Ano? Oo. Minsan ang tinakot nito ang kapatid ko. Kaya natatakot ako sa kapakanan mo, Christine. Kailangan mong umalis dito sa lalong madaling panahon. Hindi. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakukuha ang hustisya para sa tatay ko. Wala kang magagawa sa kanila. Tingnan mo ito. Kalmot ng aswang. Pati ako sinalakay. Pinagtangkaan nila ang buhay ko. Pero hindi sila nagtagumpay. Ngayon sigurado ako. Baka ikaw ang isunod nila. Pupuntiryahin nila ang mga kamag-anak ng kapatid ko. Anong kasalanan ng tatay ko sa kanila? Bakit nila gagawin ito? At anong kasalanan ko sa kanila? Hindi ko alam. Nag-aalala lamang ako sa kapakanan mo, Christine.
Kaya mas makabubuting lisanin mo na ang lugar na ito at kalimutan mo na lang... Hindi, Tiyo! Hindi ako aalis dito at haharapin ko silang lahat. Christine, masyado mong pinalalala ang sitwasyon. Buo na ang desisyon ko, Tiyo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko maigaganti ang tatay ko. Christine! Saan ka pupunta? Christine! Hindi na hinabol pa ni Doming si Christina nang talikuran siya nito at nagmamadaling magkulong sa kwarto. Iyak ng iyak si Christina. Hindi niya kayang tanggapin ang sinapit ng tatay niya sa mga kamay ng mga aswang ayon sa kwento ni Doming sa kanya. Nagsimula na siyang magplano. Kinabukasan, nang magising si Doming, aligagang hinanap ang kanyang pamangkin. Christine! Christine! Christine, nasaan ka? At nanatili na lang sa tabi mo. Tay, alam kong masaya ka na ngayon dahil kasama mo na si nanay. Na matagal mo nang pinapangarap, pero hindi ko akalain. Nasa ibang pamamaraan kukunin ang buhay mo. Sorry Hindi man lang kita naipalibing ng maayos. Hindi ka man lang naiburol bago ilibing. Tay, pangako ko sa'yo, hindi ako titigil sa paghahanap sa taong gumawa nito sa'yo. Aswang man siya o tao, hindi ko siya patatawarin. Gagawin ko ang lahat para makamit ang hustisya at magbayad ng gumawa nito. Kung maaari, ilalagay ko sa mga kamay ko ang batas. Gagawin ko. Papatayin ko sila. Igaganti kita. Sige, tay. Magpapaalam na po ako. Baka hinahanap na po ako ni Tio Doming. Mahal na mahal ko po kayo. Tanghali na nang makauwi si Christina, agad naman siyang nagulat nang biglang nasa harapan niya si Doming, galit na nakatingin sa kanya.
Salubong ang kilay nito, kaya nagtaka si Christine sa mga ikinikilos nito. Magpapaalam na sana siya. Gusto niya nang magpahinga nang hawakan siya ni Doming sa kanyang kamay. Kaya napahinto na lamang si Christine at hinarap ang tiyuhin kahit pagod na pagod siya. Tiyo, magkalinawan nga po tayo. Una, hindi kita magulang. Pangalawa, pumunta lang ako sa puntod ng tatay ko para kumustahin siya. At panghuli, wala ho kayong karapatan na ikulong ako dito sa bahay. Christine! Hindi ko alam kung anong nangyayari sa inyo. Pero Tiyo, sana naman, huwag niyong ipagkait sa akin na makita at madalaw ang tatay ko. Inilibing niyo na nga siya nang wala man lang pasabi sa akin. Christine, sorry. Nag-alala lamang ako sa'yo. Nag-aalala? Bakit, Tiyo? Kanina pa kasi kita hinahanap. Hindi mo maiaalis sa akin ang mag-alala sa'yo. Kung nag-aalala ka sa akin, Tiyo, naiintindihan ko yun. Pero kung pagbabawalan mo ako sa gusto ko, hindi na ho tama yun. Christine, I'm sorry. Nabigla lang ako. Saka, sa panay pangako ko sa tatay mo na kahit anong mangyari, ituturing kitang anak ko kaya hindi ko talaga maiwasan na hindi mag-alala sa'yo. Wala naman po akong ibang pinuntahan eh. Doon lang naman po sa puntod ni tatay. Christine, makinig ka. Masyadong delikado para sa'yo. Lalo pat hindi pa nahuhuli ang pumatay sa tatay mo. Paano kung balikan kanila? Paano kung patayin ka din ng mga aswang na yun? Katulad ng pagpatay sa tatay mo. Bakit babalikan? Anong kasalanan ko sa kanila? At anong kasalanan ng tatay ko? Bakit nila pinatay ang tatay ko? Hindi ako matatakot sa kanila. Igaganti ko ang tatay ko, Tiyo. At hindi ako papayag na hindi magbayad ang mga kriminal na yon. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Christine. Hindi mo alam kung ilan sila at kung anong klaseng hayop sila. Nakahanda ako sa lahat ng mangyayari, Tito. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang
Wala namang binigay sa akin si Tiyo ng death certificate ni tatay. Kailangan mahanap ko yun. Baka nandun ang susi para malaman ko ang ikinamatay ng tatay ko. Tiyo? Anong ginagawa mo dito, Christine? Tiyo, inahanap ko po kasi ang death certificate ni tatay. Bakit? Pwede po bang pahingin ng kopya? Bakit kailangan mo ng kopya? Gusto kong makita ang death certificate ni tatay, Tiyo. Bakit nga kailangan mo pang makita? Nananahimik na ang tatay mo. Hayaan mo na ang mga pulis na mag-imbestiga. Nasaan ang sinasabi niyong pulis, Tiyo? Bakit wala pa rin ginagawa? Hindi madaling hawakan ang kaso ng tatay mo. Mga aswang ang kalaban. Iniisip ko lang baka pati ikaw madamay kung patuloy kang mag-uungkat tungkol sa kaso ng tatay mo. Pero Tiyo, kaya nga ako nandito dahil gusto kong magbayad at makulong ang gumawa nito kay tatay. Na mga aswang? Sa tingin mo, Christine, kayang labanan ng kung sino lang ang mga aswang? Tingin mo kaya mo sila? Kung ano pa man silang klase ng halimaw, kakayanin ko silang labanan, Tiyo. Paano mo sila lalabanan? Tao ka lamang, Christine! Ayokong sapitin mo ang sinapit ng tatay mo. Sa akin kanya iniwan. Responsibilidad kita. Naiintindihan ko po, Chong. Pero ano ho bang mali kung gusto kong makita ang death certificate ni tatay? Walang mali. Pero wala na ang death certificate niya. Kasama na siyang inilibing ng tatay mo. Pero, bakit Tiyo? Dahil naisip ko wala naman akong kakayanang labanan ng mga aswang. Pero kahit na ganun, hindi pa rin ako tumitigil na hanapin ang pumatay sa tatay mo, Christine. Masyado na lang komplikado ang lahat. Hayaan niyo, Tiyo. Gagawin ko ang lahat para magbayad ang mga aswang na sinasabi niyo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, delikado tayo sa mga aswang, Christine. Hindi sila basta-basta. Kapag nahulog ka sa bitag nila, hindi ka nila bubuhayin pa. Multi-stab wounds? Ibig sabihin, tinaga ng maraming beses si tatay. Christine, buksan mo ang pinto! Christine, Tiyo! isarado mo ang mga bintana! Madali ka! Tiyo! Ano pong nangyayari? Sandali, kukunin ko ang itak ko. Tiyo! Anong gagawin niyo? Bakit may dala kayong itak? Christine, makinig ka. Hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan natin yan. Kailangan ko munang labanan ng aswang na nakapalibot sa bahay natin. Ano ho? Tumabi ka dyan. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas ng bahay. Tiyo, anong meron? Hindi ko po talaga maintindihan. May aswang na umaali-aligid sa labas ng bahay. Alam kong ikaw ang target nila. Ano? Sige na, isara mo na ang mga bintana. Pero Tiyo, sasama ho ako. Masyadong delikado kung totoong aswang ayon. Mas magiging delikado kung hindi ko paaalisin ang aswang. Kanina pa yan nasa itaas ang bubungan natin. Diyan ka na! Tiyo! Tiyo! Ikaw! Ikaw na aswang ka! Harapin mo ko! Huwag ka magtago! Kung talagang matapang ka, bumaba ka dyan! Tiyo! Pumasok na ho kayo! Christine, dyan ka lang! Ako na bahala dito! Isara mo na ang pinto! Demonyong aswang ka! Harapin mo ko! Hindi ako natatakot sa'yo! Ano? Magtatago ka lamang dyan! Harapin mo kung aswang ka! Tiyo! Nakikiusap ako sa inyo! Pumasok na ho kayo! Makinig ka sa akin! Diyan ka lang! Ikaw na aswang ka! Kung nagawa mong patayin ang kapatid ko nang walang kalaban-laban, ibahin mo ko! Hindi ako natatakot sa'yo! Magtos tayo! Tiyo! Pumasok na kayo! Baka kayo pa ang puntiryahin ng aswang! Hindi niyo kayo paliligtasin! Pumasok na kayo! Duwag ka naman palang aswang ka! Christine! Sabi kong doon ka lang sa loob! Tiyo! Bilis! Nag-alala si Christine sa ginawa ng tiyo niya, pero sinunod naman niya ang sinabi nito. Ilang minuto lang, pumasok na rin si Domeng.
Maya-maya'y ipiniliwanag nito na marami daw nakakita na may aswang sa bubungan nila. Nagpasalamat naman si Christine at walang nangyari sa tiyo niya. Ngunit ang binitiwan ni Doming ng mga salita kay Christine mas lalong nagpagulo sa isipan niya. Sinabi kasi ni Doming na noon ay nasa beranda siya at pinagmamasdan siya ng aswang. Sa isip niya, totoo kayang siya talaga ang target ng aswang? Kaya biglang nawala ang pagdududa niya sa kanyang tiyuhin. Maya-maya pa ay nagpahinga na silang dalawa at natulog. Kinabukasan, isang lalaki ang kausap ni Doming. Masinsinan ang pag-uusap nito, kaya nagtanong si Christine kung sino ang taong yon. Ernesto. Sino si Ernesto? Si Ernesto, malapit na kaibigan ng tatay mo. Pinipilit din akong ituloy ang kaso. Pero hindi ako nangialam sa kanya. Mapilit siya kaya ganyan ang nangyari sa kanya. Anong ibig niyo pong sabihin? Sinalakay daw ng mga aswang kagabi. Ano? Hindi lang ikaw ang punteriya. Ito nang sinasabi ko, Christine. Pinipili ng mga aswang ang malalapit sa tatay mo. Kaya ayoko nang ungkatin pa ang pagkamatay ng tatay mo. Anong kasalanan ng tatay ko? Anong ginawa niya sa mga aswang? Para parusahan tayo ng ganito. Hindi ko alam. Walang binanggit sa akin ng tatay mo. Pero isa lang ang nasisigurado ko. Tayo ang isusunod. Ikaw o ako. O iba pang malapit sa tatay mo. Pwede bang pumunta ako doon? Saan? Sa kaibigan ni tatay. Christine, hindi mo ba narinig? Pinatay ng aswang si Ernesto. Mas lalong pag-iinitan ka ng aswang kapag pumunta ka sa lamay. Hindi naman po ako magtatagal. Hindi ako magpapagabi. Ay, Christine. Katigasan ng ulo mo magpapahamak sa'yo. Pero Tiyo, kahit ngayon lang, gusto ko lang bisitahin si Tito Ernesto. Bahala ka. Basta tandaan mo ang lahat ng bilin ko sa'yo. Nawala lang kapatid ko. Ayoko pati ikaw mawala rin sa akin. Hindi na nakatanggi pa si Doming sa kagustuhan ni Christine na pumunta sa lamay ni Ernesto kahit hindi niya ito masyadong kilala. Sinunod naman niya ang sinabi ni Doming. Hindi siya nagpagabi kaya bandang tanghali ay gumayak na ito papunta sa lamay. Ilang kilometro din ang layo sa pagitan ng bahay nila. Pagdating niya doon, marami ng tao ang nakikilamay. Hindi niya kilala ang mga ito, pero alam niya, kilala siya ng mga tao roon dahil sa tatay niya. Isang babae ang lumapit sa kanya nang makita siyang nakatayo sa labas ng lamay. Iha, Nakikiramay po ako. ikaw na ba yan, Christine? Ako to, si Tia Anita mo, asawa ni Ernesto. Matalik na kaibigan ng tatay mo. Mano po? Kaawang ka ng Diyos. Halika, pasok ka rito. Kailan ka pa umuwi? Noong nakaraan pa po. Sayang aho't hindi ko na po nakitang inilibing ang tatay ko. Pati ako nagtataka nung araw na yon kung bakit hindi ibinuro lang tatay mo. Yan nga ho ang palagi kong tinatanong kay Tiyo eh.
Hindi man lang ako binigyan ng pagkakataon para ipalibing ang tatay ko ng maayos. Ang sabi niya kailangan daw ipalibing si tatay kasi winasak daw po ng aswang ang katawan niya. Naniniwala ka talaga doon? Bakit ho? Naniniwala ka talagang aswang ang pumatay sa tatay mo? Anong ibig niyo pong sabihin? Ayokong mambintang, Christine. Pero isa sa pinamanahan ng lolo mo, ang asawa ko. Ilang bahagi ng lupain ang pinamana ng lolo mo sa kanya. Dahil matalik silang magkaibigan ng tatay mo. Walang bahid ng inggit dahil sobrang bait ng tatay mo. Oo nga po Sa sobrang bait ni tatay, bakit siya pang napili para patayin? Siya nga pala, tiya. Nakikiramay po ako sa pagkamatay ni Chong Ernesto. Pinatay daw po pala siya ng aswang. Hindi siya pinatay ng aswang, Christine. Paanong hindi? Kagabi nga po may aswang na nambubulabog sa amin. Mabuti na lang po't naitaboy ni Tio Doming. Eto, tingnan mo ang sanhi ng pagkamatay ng asawa ko. Hemorrhagic shock due to multiple stab wounds. Parang familiar. Ito din ho ang ikinamatay ng tatay ko. Ibig sabihin, hindi talaga aswang ang pumatay kay tatay at kay Tio Ernesto. Hindi ako... Aswang ang pumatay sa tatay ko. Pero, hindi yun ang lumabas na cause of death sa death certificate ng tatay ko. Multiple stab wounds. Ilang beses na sinaksak ang tatay ko. May matinding galit ang gumawa nito sa kanya. Ibig sabihin nito, nagsinungaling nga sa'yo ang tiyong mo. Ganun na nga, Mike. Pero bakit niya gagawin yun? Hindi ba kapatid siya ng tatay mo? Hindi ko alam. Pati ako naguguluhan na. Lalo pa nang nakausap ko ang asawa ng kaibigan ni tatay. At tulad nito, ganun din ang ikinamatay niya. Katulad ng pagkamatay ng tatay ko. Hindi kaya
may kinalaman ang tiyong mo sa pagkamatay nilang dalawa? Yun din na naiisip ko. Kaya minabuti ko na dito na muna tayo tumuloy. Dahil natatakot ako na baka pati ikaw madamay. Huwag ka nang bumalik doon. Hindi pwede, Mike. Alam mo namang delikado sa'yo, hindi ba? Opo, Chong. Magagabi na po kasi nung papaalis na ako. Kaya ho, pinalipas ko na lang po yung buong gabi bago umuwi. Sige ho, Chong. Magpapahinga po muna ako. Bakit pagod ka? Ibig kong sabihin may mahalagang pag-uusapan tayo. Ano ho yun? Ilang araw nang namatay ang tatay mo. Kailangan na rin nating paghatian ang manang iniwan niya. Ano ho? Walang ibang pamamanahan ang tatay mo, kundi ako at ikaw lang. Kaya dapat nating hatiin yon para makapagsimula na tayo. Chong, naririnig niyo ho bang sarili niyo? Oo naman. Wala pa hong 1 buwan na patay si tatay. Tapos, gusto niyo na hong hatiin ang manang iniwan niya? Ang iniisip ko lang ang kinabukasan mo. Kung ako na ang mamamahala sa lahat ng lupain ng tatay mo, mas magiging maganda ang daloy nito. Yan lang ho ba talaga ang nasa isip mo? Hindi naman sa ganong, Christine. Pero sayang naman kung walang mamamahala sa lupain na iwan ng tatay mo. Kung magpapatuloy ito, baka marami tayong utang. Chong, imbis na tulungan mo ko na mahanap ang hustisya ni tatay, ng kapatid mo, uunahin mo pa ba talaga yan? Christine, mag-isip ka. Para sa'yo din naman ito. Bakit? Kaya mo bang pangalagaan ang lupaing naiwan sa tatay mo? Ano bang alam mo sa pagsasaka? Ano bang alam mo sa lupa? Tama ka, Chong. Hindi ko pa nga kayang hawakan ang lahat ng lupain ni tatay, ang pagsasaka. Pero sa ngayon, hindi ko pa kayang hawakan lahat ng iniwan ni tatay. Hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay niya, ayoko munang magdesisyon na hatiin ang yaman na iniwan niya. Pero Christine, Tio, please, pagod ho ako. Kung yan lang din po ang pag-uusapan natin, magpapahinga na po ako.
Masakit na marinig ni Christine ang kagustuhan ng kanyang tiyuhin. Mas lalong lumakas ang pagdududa niya na may kinalaman ito sa pagkamatay ng kanyang ama dahil hindi man lang inisip ni Doming ang hustisya para sa kanyang ama. Kundi, mas inuna pa nitong paghatian ang yaman. Lumipas ang ilang araw. Napansin ni Christine na laging umaalis si Doming tuwing gabi. Ramdam pa rin niya ang takot at baka isang araw siya naman ang punteriyahin nito. Kaya pumunta si Christine sa hotel kung saan namamalagi si Mike. Pilit niyang tinatakasan ang kanyang tiyuhin. Gabi na nang makarating si Christine sa hotel, agad naman siyang sinalubong ni Mike. Nag-usap sila tungkol sa mga nalalaman ni Christine tungkol sa kanyang tiyuhin. Matapos ang kanilang usapan, nagplano silang dalawa. Ipakikilala ni Christine si Mike sa kanyang tiyuhin at magpapanggap silang aalis doon at matutulog si Christine sa tinutuluyan ni Mike nang sa ganong paraan masundan nila si Doming kung saan ito pumupunta tuwing gabi. Pasado 10:00 ng gabi nang makarating sila sa bahay ni Christine, naabutan niya ang tiyuhin. May kausap ito sa telepono pero nagpatay mali siya lamang sila. Nang maramdaman ni Doming ang presensya ni Christine at Mike, agad nitong pinatay ang tawag. Christine, may bisita ka pala. Sino siya? Siya ho pala si Mike. Nobyo ko sa Manila. Sumunod lang po siya dito sa akin. Ganun ba? Siya, pumasok na kayo. Sabay-sabay na tayong kumain. Hindi po kami magtatagal, Chong. Bakit? Sasamahan ko po kasi si Mike sa tinutuluyan niya. Bakit hindi na lang kayo dito tumuloy? Nahihiya daw po kasi. Ano ba kayo? Para ko na kayo mga anak. Sige na, dito na lang kayo tumuloy. Sige ho, Tiyo. Para matapos na to, na makahanap tayo ng ebidensya para mahuli ang tiyong mo. Teka, saan nagpunta yun? Hindi kaya nahalata niya na sinusundan natin siya. Imposible. Ang layo natin sa kanya. Teka, tingnan natin doon sa lumang bodega. Nakita ni na Christine ang sakong dala-dala ni Doming. Binusan niya sa madilim na bahagi ng botega.
Hindi nila maaninag ang laman nito dahil sa sobrang dilim. Napaisip si Christine na baka isang aswang ang kanyang tiyuhin. Nakaramdam siya ng takot na baka totoo ang kutob niya. Tahimik lamang sila habang pinanunood ang susunod na gagawin ni Domeng. Ngunit maya-maya lang ay tumayo ito. May nakita silang nakatayong anino sa harapan nito. Hindi nila makita ang muka dahil nakatalikod ito mula sa pinagtataguan nila. Dapat walang natitira na pwedeng patunay. Kailangan wala silang mahanap na palusot. Nasikaso ko na lahat. Sigurado ka ba? Paano kung may makaalam pa? Minsan ka nang pumalpak dahil nakalimutan mong idoktor ang death certificate.
ko na humabasa ang iba. Meron po kasing mantsa ng dugo. Tia, bakit ngayon niyo lang po binigay sa akin to? Natakot ako, Christine. Pagkatapos mamatay ang asawa ko, at nung gabing pumunta ka sa bahay para makiramay, tumating si Doming doon. Hinahanap niya tong sulat. Ang sabi niya sa akin, kung may sasabihin ako sa pulis o sa inyo, susunod ako sa asawa ko. Nung gabing yun, nagsinungaling ako sa kanya na doon ako natulog sa inyo. Ibig ko bang sabihin, alam niya na may kutob na ako sa kanya? Maaari, hindi natin alam. Hindi na kasi kaya ng konsensya ko na tumahimik na lang habang hinahanap mong hustisya ng pagkamatay ng tatay mo. Christine, nandiyan ka lang pala sa labas. Kanina pa kita hinahanap sa loob. Anong ginagawa niyo ni Anita dito sa labas? Ha? Oh, wala naman, Doming. Napadaan lang ako. Galing kasi ako sa bayan. Anong itinatago mo dyan sa likod mo, Christine? Wala ho, Tiyo. Huwag mo kong pinaglululoko. Akin na yung papel na yan! Akin na sabi! Nasasaktan ho ako! Akin na yung hawak mo! Huwag mong pakikialaman ng mga bagay na hindi mo naunawaan! Akin na yan! Chong! Pumasok ka sa loob! Akin na ho yan! Pumasok ka sa loob, Chris! Kapag nagbanta ito, alam niyang tututuhanin nito ang sinasabi. Samantala sa loob ng kwarto, sinubukan niyang sumilip sa bintana para marinig niya ang pinag-uusapan ng dalawa. Ngunit medyo may kalayuan ito sa dalawa hanggang makita niyang galit na umalis si Anita. Naramdaman niya ang pagbukas ng pintuan sa sala at akala niya ay dederecho si Doming sa kwarto nila. Nang walang
labas kumakain! Pinatutulog sa labas! Minsan doon ako sa likod ng bahay! Yan ba ang dahilan kung bakit mo pinatay ang tatay ko? Pati si Chong Ernesto dinamay mo! Dahil ayoko may makialam! Nangialam si Ernesto sa kaso ng tatay mo. Kinukuha ko lang kung anong dapat na sa akin. Walang sayo, Chong! Dahil kailanman, hindi ka magtatagumpay sa plano mo! Nagawa ko na. Nalason ko na ang lolo mo. Pero sadyang hindi pabor sa akin ang tadhana. Dahil lahat na naiwan niya sa tatay mo ibinigay. Pati kay Ernesto. Kahit sentimo hindi ako binigyan. Ikaw ang pumatay kay Lolo! Hayop ka! Walang puso! Magbabayad ka! Bakit? May magagawa ka ba? Oo. Ayos lang ako, Mike. Napalakas lang ang pagtulak sa akin ni Tio Domeng. Pasensya na, tagalan ako. Nahuli kami nung dating. Nakatakas tuloy ang chewin mo. Hindi mo kasalanan yun. Sanay lang talaga si Tio Domeng na takasan ng mga kasalanan niya. Susubukan ko makibalita sa mga tao. Hinahabol kasi nila yun eh. Nakita nilang...
Chang, alam niyo ho ba kung saan maaaring magtago si Tio Domeng? Hindi na kami nakakatulog ng maayos. Dahil alam kong nasa paligid lang ito. At hindi niya kami titigilan. Ang alam ko, may lumang kubo si Doming sa may gubat. Ginagamit niya yon para sa mga alaga niyang hayop. Pero lumang kubo na yun. Hindi ako sigurado kung doon nga siya nagtatago. Pupuntahan namin. Delikado doon, Christine. Hindi pa kayo nakakarating doon. Mabibitag kayo ni Doming. Pero Chang, hindi ho pwedeng hindi na lang ako kikibo. Ang dami nang nadamay. At kailangan nang matapos to. Magpapasama tayo sa mga pulis. Sasama din ako. Hindi ho pwede. Laban ko to. Kaming dalawa ni Tio Domeng. Nagawang patayin ni Doming ang tatay mo. At ang asawa ko! Hindi imposibleng magawa ka din niyang patayin, Christine. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo na ang batas ang humusga sa kanya. Buhay ang kinuha niya sa akin, Chang. Kaya pagbabayaran niya to kahit 10 pa ang buhay niya. Pero Christine, Chang, samahan niyo na lang ako. At ituro niyo sa akin kung saan siya namamalagi. Hindi naman ako pababayaan ni Mike.
na nga sila. Pero nakatayo pa ako sa harapan mo. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng lolo at ng tatay ko. Nasa akin na ang mga dokumento na nagpapatunay na sa akin ang lahat ng mamanahin mo. Mga dokumentong na dokumento? O mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ang pumatay sa pamilya ko? Hindi pa tayo tapos, Tio Domeng. Mananagot ka sa ginawa mo! Wala akong ginawa. Kinuha ko lang ang dapat na sa akin. Sakim ka! Pinatay mo ang mga taong binigyan ka ng buhay! Hindi nila ako kailanman minahal. Oo! Sila ang bumuhay sa akin. Pero lahat ng yun ay kulang na kulang, Kristen. Buong buhay ko, akala ko noon, isa akong anak na tunay na anak ng lolo mo. Alam mo kung gaano kasakit yun? Kapag naaalala ko ang mga panahon kung paano ako trinato ng tatay mo kumpara sa pagtrato nila sa akin. Bakit, Kristen? Kasalanan ko ba? Kasalanan ko ba kung bakit pumatol si nanay? Sa iba, kaya isinilang ako. Pero ang ginawa mo sa tatay ko, kasalanan din ba niya? Kasalanan ba ni tatay na anak siya ni lolo? At kasalanan ba niya na hindi ka nabigyan ng mana dahil sa galit ni lolo sa'yo? Dahil naging bunga ka ng kasalanan ni lola? Anong naging kasalanan ng tatay ko sa'yo? Bakit mo siya dinamay? Oo! Kasalanan lahat ng tatay mo. Dahil bata pa lamang kami, sa kanya na napupunta ang lahat ng atensyon ng lola at ng lolo mo. Inisip ko nga na sana'y dati pa lang pinatay ko na lang ang tatay mo nang sa ganon matutunan akong tanggapin ng lolo mo at hindi ka na nabuhay pa sa mundong ito. Inggit ng nananalitay sa katawan mo, Tiyo. Noong araw na pinatay ko ang tatay mo, yun din ang araw na nabasa ko ang last will and testament ng lolo mo. Ang araw na nalaman ko ang kahit katiting na ari-arian ng lolo mo, hindi ako pinagbigyan. Sumuko ka na, Domeng. May pag-asa ka pang magbago. Mike! Christine, Hayop ka talaga! Wala kang awa! Pumapatay ka na ng ilang tao! At ngayon, kaya-kaya mong pumatay para lang sa kayamanan! Isa kang hinayupak! Ah! Christine! Hayop ka! Pinatay mong tatay ko! Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo! Mabubulo ka sa kulungan! Bitawan mo ako! Kasalanan ko ba kung nagpakita sila na mahalaga sila sa lolo mo kaysa sa akin? Ngayon, isasama kita sa kanila. Isusunod ko ang boyfriend mo para naman hindi ka malungkot sa langit. Sa akin na ang lahat ng kayamanan ninyo. Lahat ng ari-arian na matagal ko nang pinagplanuhan. Wala kang kwentang tao! Wala kang kwentang anak! Wala rin kwenta ang mga magulang ko. Matapos silang magpakasarap, hinayaan nila akong lapastanganin at gawing alipin ang lolo mo. Hindi pa rin magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan! Yeah! Gusto mo siguro maulano para naman hindi masayang ang pagkabayani mo. Bitawan mo
mo siya! Nakikiusap ako sa'yo! Ako na lang ang patayin mo! Ito ba ang happy ending na gusto ninyo? Ako ang kailangan mo! Hayaan mo nang makatakas si Mike! Hayaan mo siyang mabuhay! Christina! Nakakatawa lang ano. Ganito mo talaga kamahal ang lalaking ito. Mainggit ka, Domeng. Dahil walang magmamahal sa'yo. Tulad ng pagmamahal namin sa mga magulang namin. Tumahimik ka! Sinong gusto mong unahin ko? Itong nobyo mo! Christina! Tumakas ka na! Sa galit ni Doming, sinugod niya si Christine. Sinubukan pa din ni Christine na tumayo, pero hindi niya na nakaya. Ganun na rin si Mike. Gusto niyang protektahan ang nobyo niya, pero hindi niya magawa. Sinusuntok ni Doming si Christine hanggang sa maduwal ito ng dugo. Walang awang pinagtatawanan ni Doming. Nangihina na si Christine, pero pilit niya pa rin lumalaban. Hanggang sa mapahinto si Doming nang may marinig silang napakalaking ungol na nagmumula sa gubat. Isang nakatatakot na nilalang ang bumungad sa harapan ni Doming na siyang ikinagulat nito. Pati na rin si Christine at Mike. Domeng! Sino ka? Anong kailangan mo? Andito ako para maningil, Domeng! Maningil? Bakit? May utang ba ako sa'yo? Nakalimutan mo na? Oh, ikaw yung inutusan ko. Ikaw yung kausap ko nung gabing. Dinala ko ang sako sa iyo. Ako nga! Tapos ano tong ginagawa mo ngayon? Bakit ka maniningil sa akin? Ginawa ko yon para mapalapit ang loob mo sa akin. Makapaghiganti ako sa ginawa mong pagpatay sa anak ko. Oh, hindi ko sinasadya. Nagkataon lang na nakita niya ang ginawa kong pagpatay sa kapatid ko. Pinlalo ko ang lahat! Dahil alam kong darating ang araw na ito, papatayin kita! Oh, wag! Parang awa mo na. Hindi ko alam na anak mo yun. Ayoko pang mamatay. Ganyan na ganyan din ang pagmamakaawa ng anak ko sa iyo! Pero pinatay mo pa rin siya! Hindi mo man lang binigyan ng pagkakataong makatakas! Christine! Tulungan mo ako! Mike! Parang awa mo na! Walang awang tinusok ni Gardo si Doming sa tiyan nito. Gamit ang matatalas nitong mga kuko. Hindi na siya nag-atubili pang pakinggan ang pakiusap ni Doming. Rinig sa buong kagubatan ang sigaw ni Doming. Nakita din ni na Christine at Mike ang ginawa ni Gardo kay Doming. Pero hindi na sila nangialam. Puno ng takot ang nararamdaman nila dahil sa unang pagkakataon. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will Salamat na rin siya dahil walang nangyari sa kanila ni Mike. Kinabukasan, nabalitaan na lamang nila natagpuan na ang bangkay ni Domeng at ang usap-usapan sa kanila, aswang ang pumatay. At yun naman talaga ang totoo. Napangiting muli si Christine at masayang sinalubong si Mike nang wala ng takot. Dumaan pa ang ilang araw. Na maayos ang negosyo nila habang pinagsasabay niyang pag-aralin ang mga taong nais niyang tulungan. Hindi na sila bumalik pa nila Mike sa Maynila. Nagdesisyon na manatili na lamang sa probinsya. Wala na rin silang balita sa aswang na si Gardo. Simula nang pinatay nito si Domeng, wala na silang nabalitaang may umaali-aligid pang aswang sa bayan nila. Tinupad na rin ni Christine ang pangako kay Anita na pag-aaralin niya ang mga anak nito. Binigyan sila ni Christine ng magandang buhay para sa pagbabagong buhay nila. Hanggang dito na lamang ang kwento ni Christine kung saan
sinubok siya ng katigasan para mapatumba ang taong pumatay sa kanyang ama. Para na rin walang taong hinayupak pang katulad ni Doming ang manggugulo sa bayan nila. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Kung bago pa lamang kayo sa ating channel, huwag kaliligdaang mag-like, mag-share, at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, nais po naming batiin at pasalamatan ang ating mga channel members. Midnight Blue, Edna Vicio, Angelica Barrera, Renanti La Peña, Lovely Plaza, Ramor Jana Gungon, Baikong Tausi, Apple May Tanwako, Karina Clemen, Almira Aludo, Tony Boy, at Jenny Villanueva. Shoutout muna kay Leoncio Bautista, watching from Novaliches, Quezon City. Ang pagbati mula po naman kay Rachel Bautista. Shoutout habang nag-work at nakikinig, listening po dito sa Saudi Arabia. Mula po naman kay Viewfell. Shoutout naman idol sa mga kabutog, Mauban, Quezon City. Dami pong nakikinig dito sa inyo. Maraming salamat po. Ang pagbati mula kay Boboy Cano. Pa-shoutout po sa next video upload, Dark Shadow. Shoutout kay Angelica. Shoutout po. Ang ganda po, lagi akong nakikinig. Pa-shoutout po from Abra. Salamat po, Dark Shadow. Mula po naman kay Jeanette Camille Tagura. Ayan. Pa-shoutout naman from Santa Barbara, Barangay San Sebastian, Iloilo City. Matagal na po kaming nakikinig ng mga kwento nyo. Galing po naman kay Princess Ana Suriga. Pa-shoutout from Bahrain. Palagi po akong nakikinig sa inyo. Galing po naman kay Hanilab Sweetman. Magandang hapon po, Dark Shadow. Pa-shoutout po from Samal Island, Davao del Norte. Galing po naman kay Ramon Tapangaral. Shoutout from Cebu City, Noe Anthony Pukong of GBR MC. Ang ganda po ng mga kwento ninyo. Galing po naman kay, ang pagbati galing po naman kay Noe Anthony Pukong. Ayan. Shoutout po, Dark Shadow. Thank you po. May bagong upload. Pa-shoutout po. Always pong nakikinig from Mindanao. More power po sa channel ninyo and God bless. Galing po naman kay Cherry May Ereston Pumentera. Yan. Pa-shoutout po listening from Bungasong Antique. Ang ganda po ng story. Galing po naman kay Linalyn Banicio.